Alam niyo po, napakaraming tao ang nagsasabi na mahal nila ang Diyos. Napakaraming tao ang nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Ngunit ang tanong ay, sapat na ba yun na patunay na kilala nga at mahal ng tao ang Diyos dahil lagi niyang bukang bibig na mahal niya at kilala niya ang Diyos? Siguro po, para masagot natin ang tanong na yan, ay mas magandang ang Diyos mismo ang sumagot ng tanong na yan. Yung Diyos na sinasabi nating mahal natin, yung Diyos na sinasabi nating kilala natin, hayaan natin ang Diyos mismo ang sumagot sa tanong na yon. Paano nga ba natin malalaman na talagang mahal natin at kilala natin ang Diyos? At malalaman natin ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng salita mismo ng Diyos. Ito pong Biblia. Ang Biblia po ay tinatawag nating salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ang Diyos ay nagsasalita sa atin kasi salita po ito ng Diyos. At sa aklat po ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat, doon po ay ipinaunawa ng Diyos kay Apostol Juan at ipinaunawa naman ni Apostol Juan sa mga mananampalataya kung paano natin malalaman, matitiyak na kilala nga ng isang tao ang Diyos. Paano natin matitiyak na mahal nga talaga ng tao ang Diyos? Sapat na po ba talaga na sinasabi ng taong mahal niya ang Diyos? Sapat na po ba na sinasabi ng taong kilala niya ang Diyos para maniwala tayo na yung taong yun kilala nga niya at mahal niya ang Diyos? Pag binasa po natin ang unang sulat ni Apostol Juan, ay hindi po iyon sapat. Bagamat hindi po mali, hindi po masama na sabihin mong mahal mo ang Diyos, hindi po mali o masama na sabihin mong kilala mo ang Diyos, pero hindi po yun sapat para una sa lahat makumbinsi mo ang Diyos na mahal mo nga at kilala mo siya. No? Kundi mas nilinaw ni Apostol Juan kung ano ba talaga ang patunay para masabi natin na mahal natin at kilala natin ang Diyos. Kapag binasa po natin ang unang Juan, mababasa po natin dito na kung talagang kilala ng isang tao ang Diyos, kung talagang mahal ng tao ang Diyos, siya po ay susunod sa salita ng Diyos. Yan po ang patunay. Kung talagang sinasabi mo, sinasabi natin, nakilala natin ang Diyos, mahal natin ang Diyos, ang magpapatunay po niyan ay kung sumusunod tayo sa kanyang salita. Pero kung sinasabi lang natin, mahal natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa kanyang salita, ang sabi po ni John, niloloko natin ang ating mga sarili. Tayo po ay nagsisinungaling. Tayo po ay sinungaling kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos, pero hindi naman natin ipinamumuhay ang kanyang mga salita. Ang sabi po ni Apostol Juan, tayo po ay sinungaling, tayo po ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaya hindi po sapat na maging bukang bibig lang ng isang tao na mahal niya ang Diyos o kilala niya ang Diyos ay sapat na para masabing mahal nga at kilala niya ang Diyos. Hindi po. Binigyan diin ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat na dapat ipamuhay natin ang kanyang salita kung talagang mahal at kilala natin ang Diyos. Alam niyo po, ang utos ng Diyos nahahati lang sa dalawa. May mga utos ng Diyos na dapat mong gawin at may mga utos ng Diyos na hindi mo dapat gawin. Ang utos, meron kang hindi dapat gawin at meron kang dapat gawin. At pag tayo po'y sumunod sa utos ng Diyos, ito man ay hindi natin dapat gawin o dapat natin gawin, eh hindi po tayo dapat mamili ng utos ng Diyos na dapat nating sundin. Kundi kung ano yung sinabi ng Bible, ano inutos ng Diyos na dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin, ay wag mong susuwayin, sundin mo kung ano sinasabi ng Diyos. Kahit pa yung susundin mo, ayaw mong sundin, pero dapat mong sundin. Yun po yung talagang nagmamahal at kumikilala sa Panginoon.
Ang sabi po ng Jeremias 42:6, kapag sinunod natin ang salita ng Diyos, mapapabuti po tayo. Hindi po tayo mapapasama. Yan po ang pwedeng idulot sa atin kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos. At ultimately, ang sabi ng Bible, kapag sumunod tayo sa Diyos, hindi tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. Sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karay ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Alam niyo po, kung talagang tayo papasok sa langit, kung talagang tayo mayroong buhay na walang hanggan, kung talagang tayo hindi na mapapamak sa apoy ng impyerno, isa po sa makikita sa atin ng Diyos, tayo po ay may desire na sumunod sa kanyang utos. Kasi po, talagang tayo ay totoong nagkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ. Pag talagang naging Panginoon at Hari ng buhay natin si Jesus, totoo nating isinuko ang buhay natin, ang talagang sure sign na born again ka, sure sign na talagang tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, totoo kang sumampalataya kay Jesus Christ, magkakaroon ka ng 100% desire na sumunod sa kanyang kalooban. Ang nais mo na ay sundin kung ano sinasabi ng Diyos. Kaya kung sinabi ng Diyos na huwag mo itong gawin, huwag mong gawin. Kung sinabi ng Diyos, ito gawin mo, gawin mo. Iyon ang totoong magiging resulta ng mga totoong kumikilala at sumusunod at talagang nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya maganda pong suriin natin ang ating mga sarili. No, hindi sapat na sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, kilala natin ang Panginoon, pero hindi naman nakikita sa buhay natin yung pagsunod sa kanyang salita. Sa totoo lang po, ang pinakamahirap nating sundin at ayaw sundin ng tao, pero sinasabi niya mahal niya ang Diyos sa usapin ng kasalanan. No? Ito yung isang bagay na talagang matinding battle sa isip at puso ng tao. Maraming tao gusto nilang mahalin ang Diyos sa bibig, gusto nilang kilalanin ang Diyos sa bibig, sa salita, pero ayaw nilang iwanan ang kasalanan sa kanilang buhay na ayaw ng Diyos na kanilang ipamuhay. Alam niyo, kung mayroong mang ayaw ng Diyos na ipamuhay mo ay kasalanan. Yan ang ayaw ng Diyos na ipamuhay natin. Bakit? Kasi ang kasalanan naglalayo sa atin sa Diyos. Ang kasalanan magpapahamak sa atin sa apoy ng impyerno. Ang kasalanan sisirain niya yung buhay mo. Kaya ayaw ng Diyos na gawin natin ang kasalanan, at yun ang dahilan bakit si Kristo ay naparito sa sanlibutan. Bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Para bayaran ang ating kasalanan. Upang sa ganon, ang kasalanan natin ay mapatawad ng Diyos kapag tayo nagsisi. Hindi lang yun, bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, ng kapangyarihan na mapagtagumpay na kasalanan at hindi na mapaaliping muli sa kasalanan. Kaya kung talagang kilala mo at mahal mo ang Panginoon, ang Diyos, ito ay makikita sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang salita. At kapag talagang si Jesus ay Panginoon Hari ng iyong buhay, totoo kang may relasyon sa Diyos, imposibleng hindi mo i-desire na sumunod sa kanyang kalooban. Imposible na hindi mo ayawan at talikuran ang kasalanan. Kaya kung talagang mahal mo Panginoon, kilala mo ang Panginoon, hindi ka na mamumuhay sa pagkakasala. Hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Pandidirihan mo ang kasalanan, tatalikuran mo ang kasalanan, iiwan mo ang kasalanan, aayawan mo ang kasalanan, dahil ang kasalanan ang nakakasugat sa puso ng Diyos. Yan ang dahilan bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. At yan din ang dahilan, no, kung bakit mapapahamak ang tao sa apoy ng impyerno kapag hindi niya tinalikuran ang kasalanan na ginagawa niya sa kanyang buhay. Kaya sa oras na ito, hanggat tumihinga ka pa, hanggat buhay ka pa, tiyakin mong mabuti kung talagang mahal at kilala mo ang Panginoon. Kung talagang mahal at kilala mo ang Panginoon, susunod ka sa kanyang mga utos.